Mahilig ba kayo sa only rice? Okay, gaano karaming kanin kaya natin kainin? May benefit ba tong kulay puti na to? Tignan natin. Balance po tayo, ha? Ako, mahilig din ako mag-only rice, pero pinipilit natin hanggang 1.5. To si Doc Lisa, pag hindi mo pipigilan yan, kahit 2 cups, kaya niyan. Dati nga, 3 cups pa. So, is it good for you? No? Nilagyan mo na adobo, maubos mo lahat yan. Tingnan natin, ha? Ano difference muna ng white rice sa brown rice? Di ba meron mga lumilipat sa brown rice? Although sa Pilipinas, konting-konti ang brown rice, mahal pa. Ang white rice kasi, papakita ko sa inyo yung nutritional value. Mas konti ang fiber, mas konti ang vitamins niya. Ang white rice, less fiber, less nutrients. Ang brown rice, mas maraming fiber. Sa US, ang ginagawa nila, yung white rice nila, dahil mababa nga sa vitamina, fino-fortify nila. Dinadagdagan nila ng mga iron, B vitamins, folic acid, niacin, thiamine, and more. Dinadagdagan nila para mas nutritious. Sa atin, parang hindi natin dinadagdagan. Wala ng enrichment. Ano difference ng brown and white? Ang white rice kasi, ito lang po, itong loob lang yan. So, itong endosperm lang, wala na itong pinaka nasa loob na germ, tinatanggal, pinaprocess. Ito, tanggal tong labas, pati itong nakabalot na bran, tinatanggal din. So, ito na lang natitira sa white rice. Sa brown rice, meron pa itong nasa loob, meron pa na nakabalot. Kaya high fiber, at itong nasa loob, nandyan yung mga antioxidant, B vitamin, vitamin E, phytonutrients, and unsaturated fat. Mas healthy ang brown rice. Kaya lang, di naman tayo agad-agad pwede lumipat sa brown rice. Kasi nga, pag hindi ka sanay, low fiber to, ito high fiber, pwede ka magtae. So, yung fiber, pag dadamihan mo, konti-konti, baka 3/4 cup nito, 1/4 cup mo na ng brown rice, unti-unti mo ilalagay sa diet mo hanggang masanay ka. Dadamihan mo rin tubig mo kung high fiber ka. Pero mas healthy kasi siya. Pero tayo naman, white rice lang tayo. Tingnan natin, ha. Tingnan nyo po. Sa Pilipinas, white rice unenriched, ito lang ang component niya. Mabababa. Brown rice, mas mataas. White rice sa America na enriched, mas mataas. Tingnan natin, ha. Sa fiber, mas mababa fiber ng white rice compared sa brown rice, kalahati lang. Sa folate, kita mga folate, to, para sa buntis, so, sa US, 20% nilagyan nila ng vitamins. So, 20% ang folic acid. Ito, folate natin ng white rice, 1%. Bali, wala. Walang tulong sa buntis to. Manganese natin, 18%. Mataas-taas, pero yung brown rice, 45%. Thiamine, 5%. Enriched, 14%. So, puro talo. Iron, 1% lang. Oh. Walang tulong sa dugo. Kita mo, pag na-fortify nila ng iron, 10%. Brown rice, 2%. Magnesium, 2% lang. Brown rice, 11%. Kasi nga, mas masustansya siya. Kaya kung makikita nyo, talagang parang pampabusog lang talaga. Meron din ako ginawang article noon na yung white rice natin, compared sa mga staple food, ibig sabihin pampabusog ng ibang bansa, mas healthy yung iba. Yung iba may tinapay, yung iba may mais, yellow, mas healthy. Kamote, patatas, mas okay. Diba? Tayo, kaning puti. Pero wag natin mamatahin, may benefits naman yung kaning puti. O, tignan natin, ha. Isa rin pala problema. Problema muna bago benefits. Ito po ang glycemic index. Gaano kabilis magpataas ng blood sugar, ng diabetes ang pagkain. Ang mas mababa, less than 50, okay. More than 50, mataas. Sabihin, pag kinain mo, tataas agad blood sugar mo. So, ang pinakamababa, gulay. Lahat ng gulay, 20 lang ang glycemic index. Apple, 39, okay lang. Soybean, kasoy, 21, 18. Brown rice, 55. Okay pa, medyo mataas. Pero tingnan nyo ang white rice. Ang white rice, grabe, 89. Sobra taas. Almost papunta na sa 100 yan. So, pag kinain mo to, tataas talaga blood sugar mo. Kaya kung kayo diabetic, chinecheck yung blood sugar nyo, kumain kayo 2 cup of rice, expect nyo talaga tataas yun. Parang soft drinks na siya, ganun siya kataas. Okay, so brown rice is healthier. Ito yung mga calories niya. Ito na, benefits and risks. Diretsuhin ko na kayo.
Meron namang benefit, di ba? Number one, kanin, energy, agad-agad. Pag kinain mo, makukuha mo na construction worker, nagbubuhat, nagtatrabaho, di ba? O athlete siguro, rice, yan, no? Quick energy. Di ba? Kailangan gamitin mo yung energy. Pero kung kumain ka ng only rice, tapos uupo ka lang, tataba tayo. Number two, mabilis matunaw, mabilis ma-digest, di ba? Happy ang tiyan natin dito. Pag nagtatae, di ba? Lugaw, white rice, di ba? Mainit na kanin. Mura ang white rice. Kaya sa mga mahirap na bansa, kaya puro tayo white rice. Mas mura kasi. Accessible di ba? Yan lang pampabusog Number 4, comfort food, pampabusog, pamparelax. Yun talaga benefit niya. Kakalma ka dito. Kahit konti lang yung sustansya niya. Ano naman ang risk? Kung puro only rice na lang, let's say 2 cups, 3 cups, ito na yung risk Hindi po ako nagsasabi nito. Ito po talaga yung mga pag-aaral Okay, fair naman tayo. Ako, mahilig ako sa only rice. Si Doc Lisa. Pero yung only ko, half cup lang yung extra ko. Hindi naman ako nag 2 cups Ano ang risk ng sobra daming kanin? Number 1, diabetes risk. Marami na pong pag-aaral. Over 350,000 people na pag-aralan. Yung taong mahilig kumain ng maraming kanin, higher risk for type 2 diabetes. Bawat cup ng kanin na dinadagdag mo sa plato mo, tataas ang diabetes risk mo ng 11%. Kahit sa US, pinag-aralan nila, mahilig sa kaning puti, mas diabetes ang risk. Pag brown rice, less risk. Bukod sa diabetes, naha-high blood. Bakit naha-high blood? Tumataba. Pag tumaba tayo ng 20 pounds, yung blood pressure natin tataas ng mga 10 points, 20 points. So, kanin, mabilis magpalaki ng bilbil. Tataas din yung cholesterol, tataas ang triglyceride. Doc Lisa, kaya siguro mataas triglyceride mo. Tataas ang blood sugar, lalaki ang tiyan pag puro only rice, bababa ang good cholesterol. Yan ang risk Heart disease, iniisip pa nga nila may pag-aaral, pag brown rice, lower risk for heart disease. Kung puro white rice, tataas ba? Siguro kung matagal ka ng high blood, magkakasakit ka na rin. So, maraming risk factors kung puro kanin at halos walang ulam. Yan rice. Tingnan niyo yung rice ang taas ng calories niya, 240 calories. Ang isang tasang carrot, 45 to 50 calories lang. So, 4 o 5 tasang carrot kumpara sa isang tasang kanin. Ganun ka bilis to magpataba kasi nga masarap busog, kalmado ang tiyan. So, good or bad, ang payo ko siguro hanggang 1 cup, di ba? 1 cup, umaga, tanghali, gabi. Kung nagtatrabaho, sige, nasa sa inyo. 2 cups kung gusto nyo. Pero para maging mas healthy siya, kasi nga, kulang naman ang vitamins natin. Wala naman tayo, I think, ng mga vitamin-enriched rice, wala tayo nun. Pero kung meron yon mas healthy. And gawin nyo na lang, parang sa Japan, oo, may rice sila, 1 cup, maliit na cup, pero marami namang kasamang masustansyang pagkain. So, dagdagan mo ng gulay, prutas, isda, mga monggo, kalabasa, carrots. So, healthy na yung iba. Ito na lang ang pampabusog natin. Isang option, pwede rin kayo mag-brown rice kung gusto niyo. So, sana po nakatulong tong video natin para aware tayo kung bakit maraming may diabetes, maraming may high blood sa Pilipinas. Baka nasosobrahan tayo ng rice. Salamat po.